Okay, we're here. So ayan mga master, din ako nakapag-intro. Ayan, nandito na tayo ngayon sa sa pick up natin. Dalawa. Oo nga eh. Bacoor, tsaka walang internet. Oo nga eh. Sige, doon ako mag-ano. Alright, so ayun mga master. Ayan, good morning pala sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. At nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ng ating Lala Move serye. Ayan. Oy, grabe. Parang newbie ulit ako. Tagal nating hindi bumiyahe. Siguro mga kulang-kulang 5 days. So, another vlog for today mga master. Samahan nyo po kung isa biyahe natin. And ang episode po natin ngayon is as usual. Usually, ganun pa rin naman. Lala Move serye tayo mga master. At ayan. Kaya lang dito tayo ngayon sa South. So, South Edition tayo. Saan ba ako dadaan? Dito ako dadaan. Okay, South tayo. Papunta tayong Bacoor at San Pedro, Laguna. So wala po tayong top up ngayon mga master. 40 pesos lang yung natira sa top up ko. Pero kinuha ko ng dalawang booking, no? Ay, natakakuha naman tayo ng dalawa. So pag drop natin ito, sigurado negative tayong malala. Mga siguro kulang-kulang hindi natin alam, baka mga nasa 30 pesos ang natin ito. Ayan, so ang pinikapan natin is yung pa rin, yung suki natin. Ilang beses na ako nag-pick up sa kanya, no? Siguro mga 4 na o 5, parang ganyan. Wala naman siya naging problema sa akin kasi mabilis tayo mag-deliver. So ayun na nga. Good morning po sa inyo lahat. Ito na naman tayo sa Lala Move serye natin. Ay, hindi ako nakapag-intro kanina kasi tinamad ako. Hindi ako nakapag-open ng camera actually. Nag-open na ako doon na malapit na tayo sa ating pick up. So, yan. Ang pick up pala natin is mga supplemento, mga food supplements. Hindi natin alam kung anong klase itong brand, pero ayan, food supplements nga. At parang suki na rin natin to, no? Every time na pipick up ako sa kanya, laging dalawa sabay halos. Yon, so ayan mga master. Punta na tayo sa ating sa ating drop off. So magkwento ko muna tayo. Ano ba nangyayari ngayon sa kaloob-looban ng Lala Move? Ito na nga, nabalitaan ko, nakita ko lang, di naman ako updated sa Facebook, pero meron ako nabasang post na ilang mga content creator ayun, nag-aaklas na naman sa Lala Move, no? Nag-aaklas sila sa Lala Move at ayan, syempre gusto nilang tawag nito, mabago yung fare ni Lala Move, magkaroon ng pagbabago. Kaya sila ay tawag nito, hindi ko alam po, nag-uwelga o nagpo-protesta. Pumunta sila dun sa office yata sa PTEX. So yun yung ginawa nila. So ilalabas ko rin yung opinion natin dyan regarding dyan sa mga ginagawa nila, no? Kung ito ba ay makakatulong o hindi, o makakadagdag sa problema, o wala lang, magpapagod lang sila. So para dun sa mga luma na dito sa Lala Move, alam naman natin na marami nung una pa lang, marami ng mga ganyan, no? Dito marami na nag-attempt na gumawa ng ganyan dito sa Lala Move. Pero still ganun pa rin from the very start. Yung pa rin ang problema hindi naman nagbabago. Ganun at ganun pa rin, naban na lang yung iba na wala naman silang napala din sa kanilang pinaglalaban. So I'm not saying na sa ngayon wala silang mapapala, no? Kasi hindi natin masasabi kung anong takbo ng panahon. Pero believe din ako dun sa talagang nila, drive nila na gawin yun.
Sana naman yung ano, yung ginagawa nila is hindi for content only. Kasi yung iba gumagawa ng ganyan for content only, maka-gain ng viewers and followers, tapos na, di ba? Nag-success na sila. Personal interest ang nangyayari. Kasi bilang isang content creator, gano'n naman talaga yung ano ako ayoko magpaka-plastic, di ba? As a content creator, mga master, isa lang naman ang paraan mo para dumami ang subscribers mo, followers mo Kailangan gumawa ka ng issue na napapanahon at napag-uusapan. So, ngayon, yung mga ganyang usapin, talagang mapag-uusapan yan. Kagaya yan, pinag-uusapan natin, di ba? Kasi napapanahon, tsaka talagang on point. Dahil merong pwedeng pag-usapan na relevant at may issue naman talaga, which is yung napakababang fare ni Lalamove. At ayan, na gusto naman ng mga content creator, rider ni Lalamove na hindi ko alam kung gusto nilang masolusyonan talaga, which is good yun, no? In our part as a rider. So ako, ang point of view ko dyan is dalawa, mga master, no? Ngayon, kung magkakaroon ba ng positive or negative results ito, ang magiging positive results nito, baka sakaling may makapansin, pwedeng magbago yung fare. Pero ang negative niyan is baka yung mga nasa likod ng mga ganyan, baka sila naman ang mawala sa Lalamove. Pero base sa aking pagtatanong-tanong at pag-iimbestiga, marami nang nag-attempt na ganyan pero wala naman nangyari, no? Kasi may policy naman si Lalamove talaga regarding dyan na kung ano yung linatag nila, nasa sa inyo whether you accept or not, di ba? Option mo yun. Kasi meron naman tayong freedom freedom mong bumiyahe, wala namang pumilit sa'yo na bumiyahe ka, di ba? O kaya mababa kaya mataas yan, bumiyahe ka o hindi, wala namang problema yun si Lalamove Ngayon, magkakaroon ng epekto lang yan kung siguro kalahati ng mga rider o magigising sa katotohanan, hindi ba biyahe, no? O kahit na hindi bumiyahe ng mga ilang araw, kung kakayanin ba ng 1 week, pwede mo yung gawin. Magkakaroon ng pagkakaisa. Kaso lang, ang ang problema, hindi naman lahat talaga hindi ba biyahe. Kasi yung iba, syempre meron silang pangangailangan sa kanilang family, di ba? Tsaka yung sinasabi nilang magprotesta, silent protest, maglagay ng itim na plug sa kanilang mga motor, hindi papansinin yan nila Lalamove. Honestly speaking, hindi papansinin yan mga master. Ano yung bakit? Nasa kalsada kayo, nasa opisina sila Pag maglagay ka ng bandera ng Pilipinas dyan sa mo, kahit pa sobrang laking hindi mapapansin yan. Wala silang pakialam dyan mga master. Kasi yung kumpanya nila Lalamove nandiyan lang yan talaga para kumita sila, di ba? Yun ang yun ang nakikita kong maging posibilidad na mangyari o maging result. Kasi talagang nakikipagkompetensya si Lalamove sa ibang courier service. Kaya binababaan niya yun to the point na talagang hindi na baga ang nagsasuffer dun sa pricing, no, ng fare. Talagang hindi naman yung client pabor yun sa client yung rider talaga, totoo naman yun. 100% agree ako dyan na talagang ang mga rider ang nagsasuffer dyan. Sa akin nga lang, ang suggest ko lang dun sa iba, pag alam nyo mababa yung fare, matuto kayo magbasa. Hayaan nyo mabulok yung mga fare na maliliit kasi talo talaga So, diskartehan nyo yung mga fare. Ang kunin nyo lang yung mga matataas lang na fare. Ang problema, paano hindi magbabago yung iba napakagahaman sa booking kahit na palugi na sila. Kuha pa rin ang kuha, di ba? So ngayon, anong nangyayari? Mababa yung fare, nagrereklamo sila. Pero sila rin naman yung gumagawa ng ganun. Di ba? So ngayon, sa system nila Lalamove, matitrace nila Lalamove yan, okay lang kahit mababa yan, kinukuha naman nila, pinagtsatsagaan So, maintain tayo dyan. Total, marami namang kumukuha ng booking natin.
So may pagbabago ba doon? Walang magiging pagbabago doon kasi kumbaga inaano nyo tinatangkilik nyo pa rin kahit na mababa yung pair. Ngayon ang katwiran ng iba, okay lang mababa, basta marami, kikita pa rin. So nandun na tayo talaga. Personal interest talaga ang kalalabasan yan. Kaya sa tingin ko mga master, medyo malabo yung plano nila dyan, not unless na mayroong pagkakaisa. Sa ngayon nakikita ko hindi sila papansinin dyan sa kanilang ano. Ay, ang mangyayari yan, content na lang yan. Totoo yan, content ang kalalabasan. Diba? Tama ba o mali? Siyempre marami makikisaw-saw dyan, diba? Tsaka ano mga master ang kahit hindi ka na magprotesta, okay, sige, nakakatawag pansin talaga yan. Pwede naman yan kung lahat kayo gagawa ng ano. Ako magbibigay na rin ako suggestion para maging effective yan. Gumawa kayo ng isang grupo, tingin ko ganyan, diba? Makalikom kayo ng ilang libong miyembro na talagang decided at sumama sa pinaglalaban nyo, and then pwede naman kayo magtigil pasada, no? Hindi nyo na kailangan na na mag-ano dun sa opisina, diba? Pero sinisiguro ko hindi lahat talaga makikiisa dahil hindi lahat para-pareho ng pangangailangan sa buhay. Tama. Ayun. That's the major point dyan mga master. So, bottom line, sa ngayon mga master, hindi pa magiging effective yan. Ano nyo kung bakit? Kasi, tayo-tayo lang, mga rider lang Tsaka iilan lang naman. Pero kung may makialam dyan na talaga nasa taas na, baka sakali, no? Pwede. Sa ngayon, hindi pa yan. Pero, kudos to the, promotor sa mga ganyan. Pwede naman niya mag-succeed. Pwede. Pero sa ngayon wala pa. Hindi ko pa nakikita na ganun ng may malinaw pa na Pero bilib ako dun sa mga may lakas ng loob, no? So tingnan natin, mag-update tayo. Ako naman actually ganyan mga master, ako naman hindi naman, kumbaga ako nakikiisa rin ako sa ganyan, syempre para tumaas yung pair. Kita mo hindi nga tayo full time bumibiyahe, namimili lang tayo ng booking. Hindi ako nakikipag-agawan sa mga mabababang pair na yan. Hindi ko pinapansin yan Yung mga matataas lang ang pinapansin ko. Dun sa paraan na yun, kahit pa paano nakikiisa na rin tayo, diba? Bumibiyahe tayo, nakikinabang tayo. At the same time, nakakatulong pa rin tayo na hindi sa pagtanggap ng mga pair na buraot. Alam natin lahat yan na dito sa ganitong klaseng trabaho or yan, part-time, isa lang naman ang panalo talaga dito, ang kumpanya. Hindi naman niya gagawa ng sistema na talo sila di ba? Meron at meron ka rin kahit paano, pero bottom line sila pa rin ang panalo diyan. So nasa sayo na lang kung tatanggapin mo yung kanilang ilinatag o hindi, di ba? So yung iba ang dami mga sinasabi, which is my point din naman. Nasabi nga nila itong Lalamove ay hindi talaga pang hindi talaga pang buhay daw ng pamilya, at pwede mong gawing part-time. So sila may point din sila kasi yun yung point of view nila Yung iba naman, ito talaga yung pinagkakitaan, ito yung pinambubuhay sa kanilang pamilya, mga gastusin nila. So at naniniwala sila na pwedeng kumita ng so yun din yun sa kanila. Depende sa side yan Yung iba sinasabi part-time lang talaga ang Lalamove, no? Tama din naman sila, no? So wala namang talaga, wala namang namimilit sa inyo. Tsaka dito naman pag na-approve kayo dito, it's up to you kung babiyahe ka o hindi. It's your choice, diba? Choice mo yan. Ang di ko lang mga master, minsan na ko dun sa iba, diba? Ito yung ibang mga content creator, yung tipong bihira na nga sila bumiyahe sa loob ng isang buwan, sila pa yung reklamador,
Totoo yun. Yung bihira na lang sila bumiyahe, mga once a week, twice a week na lang bumiyahe, pero grabe makareklamo, makagawa lang ng content eh. Gumagawa lang ng issue. Yun ang hindi ko trip ng mga content creator na ganun. 'Di ba? Kung sino pa yung kumbaga hindi talaga na experience yung kalakaran sa kalsada, sila pa yung maraming kuda. So yun, hindi naman nahantong yan sa mga ganyang rally kung yung mga rider may disiplina din, di ba? Kung talagang tataasan nyo lang yung standard nyo sa pagpili ng booking, para naman ma-realize sila, alam mo, teka lang, yung mga rider ko masyado mapipili eh. Ano na lang, taasan natin yung pair sa kanila para kunin yung mga booking. O pwedeng ganun. So pag mataas ang standard ng rider at hindi kayo parang namamali mo sa mga client, yun, dun papasok yun sa tingin ko. Ako, yun yung maliwanag na nakikita ko. Ano nangyari sa Mr. Speedy, 'di ba? Ganyan din naman yung nangyari sa kanila. Nagbaba sila, single booking na nga. Ang baba pa ng pair noon, tapos mali-mali pa yung mga pinpoint. Ano nangyari sa mga rider? 'Di ba, linayasan, umayaw, hindi na bumiyahe. Ngayon, ano nangyari sa Borso? 'Di ba ang taas ng pair nila ngayon? Walang sinabi yung pair nila, alam mo. So, kahit na mataas yung pair na yung Borso ngayon, ano nangyari? Walang bumiyahe. Bihira, meron man ako nakikita mga booking, pero bihira na. Kasi nga, iniwanan ng mga rider. Wala namang welgang nangyari dun sa Borso eh, sa Mr. Speedy. Diba? Basta na lang nag-alisan yung mga rider. Ganon din ang gawin nyo, kumbihira. Yung mga content creator kasi gusto kung pa double sila eh. Doble anong tawag nun? Double compensation. Hindi naman natin masisisi yan. Ganyan talaga content creator eh. Gagawa ng issue yan. Parang tayo rin, may issue din tayo paminsan-minsan eh. So yun, mag-deliver na nga tayo. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating drop off. Sa lahat ng ganda ng lugar nila, mga well off yung mga tao na nandito, mga master. Kita naman, nakikita nyo naman yan. Hindi na kailangan sabihin, nakikita nyo na yan. Dito yata yun. Sali kuya? Hindi. Ito nga yun. Ayos. Okay na. Alright. So, one down. Let's go. Balik na tayo. So, next, San Pedro naman, master. So ayan mga master, nandito na po tayo sa San Pedro at malapit na tayo sa ating last drop off. So hindi muna natin i-close itong drop off natin na to kasi kailangan natin kumuha ng isa pang pabalik ng Las Piñas, no? Para hindi naman sayang yung natin, yung top up natin. So i-maximize natin yung top up natin. Alright. So, ayan, nandito na po tayo sa may San Luis, sa Landayan, San Pedro, Laguna. Ang layo ng Napiña eh, kaya doon ako muna pumunta eh. Hindi ko rin naman ma-edit eh. Gino. Hindi ko rin makita yung Maryland dito pala kasi papunta ako doon eh. Okay na, bayad na yan eh. Binayaran niya na sa akin yung shipping kanina. Doon kasi kami pupunta sa unang pinpoint kung saan naka-pinpoint. Yan nga sabi ko, ito na yung Miss American. Ay, salamat sir, thank you. Salamat boss.
Okay. So ayun mga master, nakakuha pa tayo ng tip. Panalo. Kuha tayo ng booking ulit para ano na, ma-close na natin tong isa. So yun. Pahinga muna tayo dito. Baka sakaling makachamba tayo dito eh. Okay mga master. So ayan, nakakuha na tayo ng isang booking. Kaya ang gagawin ko is i-close ko na tong isa. So ayan, negative na tayo nito. Puntahan na natin tong isa nating pick up. So negative na tayo, pero meron tayong pick up na pabalik. So ayan mga master, malapit na tayo. Mali lang pala yung pinasukan natin kanina. Kala ko sa kabila pa eh. Mga hati-hati pala dito yung Uy, huwag mo kong agatin ha, tropa tayo. Alright. So ayun mga master, meron na tayong pick up papuntang Parañaque. O diba? Pauwi. Hindi na masama. Subok pa rin tayo ngayon Subok pa rin tayong kumuha ng kasabay nito. Try ko mag top up kahit 100 pesos lang. O kaya maghanap tayo ng credit wallet. Ang hirap talaga kumuha ng booking dito. So update ko na lang kayo kapag merong bagong ganap sa ating biyahe ngayon. Pangatlong booking natin to mga master. So ayan mga master, nandito tayo ngayon sa Parañaque. Kagagaling lang natin ng San Pedro, Laguna. At dala-dala natin yung isa nating parcel. Isa lang ang parcel natin ngayon, first time na medyo bumiyahe tayo na medyo malalayo. Na isa lang yung parcel natin. Sa kadahilan ng hindi ako makapag-top up. Grabe. Ayaw tanggapin ni BPI si GCash. Hindi ako makapag-transfer ng ng pang-top up sa GCash. So pangalawang punta na pala natin to dito. Nakapag-drop off na pala tayo dati dito. Hello po. Ma'am, lala mo po. Okay. Nandito na po. Bali 150 lang to. Sila nung babayad, no? 150 lang, Nay. Ayan, so second time around na natin dito sa kanila. Pangalawang deliver na natin to. Okay. So ayan mga master, at ako nabubulol ako. Sarang ibig sabihin, nagugutom na ako. So uwi muna ako sa bahay. Total malapit na naman ako sa bahay. So uwi muna ako, tapos papahinga, kakain, and then babalik tayo mamaya, no? So nakakuha na ako ng top up. Nakapag-top up ako. Nag-negative 66 ako eh. So nag-top up ako ng 200. Wala talagang signal dun sa may papuntang sa may San Pedro at Muntinlupa. Kaya ang hirap mag dun eh. Baga hindi secured yung yung linya mo. So alright, so recording po tayo. At ayan po, kumain muna ako dito sa bahay. Tapos habang nagpapahinga, naghanap ako ng booking. So meron tayong nakuhang booking, dalawa. Saktong-sakto lang to mga master. Papuntang papuntang Taytay tsaka papuntang Cainta. So ayan, let's go. Biyahe na tayo. Maganda-ganda rin yung pair nung nakuha natin, no. Nasa 200 din, 198, para 200 na rin. Tapos yung isa 165 papuntang Cainta. Tayo sa pick up point mga master. Tawagan na natin yung yung kliyente natin. Ano to isa? Tapos ayun na pa yung unit. ito yung unit. Ito yung isa. Cable. Pasenda raw. So pick upin na natin tong isa papuntang Cainta. So ayan mga master, nandito na po tayo sa ating pick up point. Oo, palabas na raw siya.
Pero hindi ko sinabing papasok ako. Ewan ko. Lalabas naman. O sige. Saan ba natin maganda ilagay ito para hindi maano. Dito na sa likod. Baka sumabit eh. Sige. Okay. Kainta to, di ba? Dito ba? Saan? So, safe naman to. Hindi naman yung babagsak pag ganyan. Pero, nakaharangan yung vision natin. Ay, yung vision ng camera natin. Sobrang traffic talaga dito sa C5. Sir, nandito na po ako sa harap ng Starbucks eh. Saan? Shell? Sige sir. Puntahan ko kayo dyan. Sige. Kasi babalik ako ng Kainta eh. Sige. So, ito mga master. Sabi ko na, nakaalis na yun eh. Ang layo nung ano natin. Patay tayo dyan. Magdadagdag na lang daw siya. Pero malapit na to eh. Na-traffic na tayo. Pumunta pa tayo sa malayo. Tapos babalik pa tayo dito. Agoy! Parang mali yata yung ano natin ah. Hello boss. Nandito na po ako sa may SM. Tapat ng SM. Sa ano? Shell. Oo, nandito na po ako. Saan po kayo banda rito, sir? Ayun. Kinuha na. Sa wakas. So, okay lang. Quality naman yung ano. Quality yung kanyang tip, no? Ginawa niya, nag plus 100 na lang siya. For 5 kilometers. Di na masama mga master. Panalo na yun. Kaso kanina nakaka-bad trip eh. Kasi wala naman siyang sinasabi kung magkano yung pa-plus eh. Pero okay na, di ba? Panalo na, panalo. So, puntahan na natin yung isa nating ano. Isa nating itong drop off na to. Mahina lang signal dito talaga. Okay, so update na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating last drop off. Tapos kuha tayo ng dalawa pabalik. Last booking na natin yung dalawa na yun. Panalo na yung biyahe natin ngayon. Dito na nga mga master. Hello po ma'am, good afternoon po. Lalamove po, delivery po. Nandito na po ako ma'am sa may ano, sa may Cooltronic Service Center. Hindi ko marinig. Okay mga master. So ayan po. Tayo po ay nandito ulit. Ayun, Taytay, Parañaque. Teka lang Saan to? Wala na, may kumuha na. Okay, so kakadrop off ko lang dito sa ano, ng parcel, no? At nakakalimang booking na tayo mga master. So hindi na tayo magmamadali kasi ang habulin na lang natin is papuntang Las Piñas na booking, no? Basta meron tayong makitang Las Piñas or Parañaque, tirahin na natin yan basta maganda yung fare. Uy, mali talaga to. Nagka-leche-leche na. Nagkamali ako ng kuha. San Lorenzo Mall, Tower 4, Agoy.
Anyway, sige, puntahan na natin to. So ayan, meron na tayong booking papuntang ano, papuntang okay. So nandito na po tayo sa ating ano, pick up point ng master. Saan kaya to? Tingnan natin ah. 4. Wala akong nakikitang number. Bakit dito ang address? Ma'am, ano po yan? Imi-meet ko na lang siya sa baba. Ay, siya po kasi Facebook eh. Kasi nakalagay dito sa tower 4 eh. Wala siyang instruction kung... Sabi niya po kasi siya na lang daw mag-book. Oh, Wala rin po ako. sige, tawagan ko na lang siya. Okay. Okay, so tingnan natin kung saan ang meet up nito. Para at least alam natin mga master. Mahirap na. Hello po, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon po. Sa Lalamove po ito. Kaka-pick up ko lang po nung ano nyo, ma'am, yung parcel na papunta dyan sa Makati. Ma'am, saan po ang ano nito, ma'am? Ang way ko. Via EDSA po ba ako? Chino Roses Avenue. So po pwede po ako mag Chino Roses mismo or EDSA po. So, mimit ko na lang po kayo, ma'am, sa baba po ng ano, ng Tower 4 po ba to? Sige po, tatawag po ako dyan, ma'am, pag nandiyan na po ako. Antayin nyo lang pintawag ko. Okay po, sige po. Kanto raw ng EDSA at Chino Roses. So, gagawin natin ito via Chino Roses na lang tayo. Para sigurado. Hindi ko trip. Kaso nung nagdagdag, yan, pwede na. Trip ko na. Inantay ko magdagdag eh. So, yun, nakipag-agawan ako sa dalawang rider. Buti na tsambahan natin, nakuha natin. So, yan, puntahan na natin to mga master. Meron na tayong dalawa. Okay, last booking natin. Isang Chino Roses, Makati, at isang Las Piñas. So, ito ang maganda rito mga master. Pagka drop off natin ang Chino Roses, pwede pa tayong kumuha ng isa pa papuntang Las Piñas. Para may kasabay itong Las Piñas natin. So, yun yung magiging game plan natin. So, kaya tirahin na muna natin to. Tapos, ayan. Rekta na tayo sa ating, ano. So, eto na yung mga master. Ayan, nandito na tayo. Saan ba yun? Ayan, LJK Building. Ito na yata yun. Lalamove. Jessa. Okay, tawagan na natin. Hello po. Ma'am, good afternoon po. Lalamove po. Hello po, ma'am. Sa Lalamove po ito. Nandito na po ako sa tapat ng LJK Building po. Wala, ayun sila. Walang nakabook dito na mag-queuing service tayo, ma'am. Wala po naka-indicate sa booking na may queuing service po. Bawal kami ng ganyan. Sige po ma'am, pa-cancel na lang po ma'am. Kasi may dalaga na po kasi ako eh. Hindi ko po pwede iwan. Sige, i-change rider ko na lang po ma'am. Kaya naman to, nakagulang lang eh. Kahit na may tip na po
na ano, gugulangan nyo pa kami. Papaakyatin pa sa 3rd floor. Oh. Loko. Pinapunta-punta pa tayo dito. Eh, sa mga nagbubuk, huwag kayo makagulang, pampihira kayo. Hindi nyo linalagay sa note, tapos sasabihin nyo lahat ng lalamove umaakyat. Hindi lahat umaakyat. Sira ulo. Kabad trip yung mga ganyan na nagbubuk eh, no? Hindi naglalagay ng queuing service, magdadahilan pa. Hindi naman daw ano, tawin to. Lahat naman daw ng lalamove umaakyat. Hindi naman daw sila nagbibigay ng queuing service, naglalagay ng queuing service. Tapos yung hindi naman 40 pesos yung linagay niyang tip, 20 lang yun eh. Sira ulo. Kala nila maiisahan nila ako sa mga paganyan-ganyan nila. Ay nako, makapaghanap ka ng booking ulit. Dito muna tayo. Tambay muna tayo dito saglit. Saglit lang ha, patambay lang muna. Bad trip, sinayang yung oras natin doon Ayan no. Pag-agaway nyo na yan, di ko kukunin yan. 200, yan ngayon 40 pesos na linagay niya kanina, 20 lang eh. Dapat 70 pesos. Di linalagay na ano eh, na kung ano yung may uto-utong kumuha na nun. May uto, syempre yan ang mahirap sa mga ano eh, mga kapwa natin rider eh, nagpapauto eh. Masabi lang eh, panalo pa rin sila dun eh, kahit na magdagdag ng 40 pesos. 70 pesos ang queuing service eh, talo ka ng 30 pesos. Okay lang yun, hindi na natin kukunin yun kaysa naman magpauto tayo sa mga, kaya man namimihasa mga master yung mga booking na ganun eh, yung mga nagbubook. Doon tayo sa mga ano, sa mga gutom sa booking. Huwag tayong gutom sa booking mga master, no? Huwag kayong magpauto sa mga ganyan, yung gagawin kayong alipin, alila. Kahit pa alam nyo, doon sa mga nagbubook, kahit pa elevator yung aakyatin ng rider, di ba? Queuing service pa rin yun. No, wag niyo nang iano kahit kese hodang elevator na mas mabilis pa sa ano. Ilagay niyo sa queuing service yung booking niyo, hindi yung ganyan uutuin niyo si rider. Eh hindi naman lahat ng rider uto-uto. Kaso nga lang talagang may mga uto-uto talaga na nagpapauto sa mga magugulang na ano, na kliyente. Kaya yan, namimihasa. Pesos. So, syempre, yung mga baguhan, masisilaw sa plus 40. Hindi nila alam, lugi sila ng 30. Diba? So, yun po ang, ano, ang dahilan. Bakit, ano, hindi ko kinuha yung booking na yun. Kahit 221 na yun, papuntang Las Piñas. Na dapat na, ano na, nakauwi na ako nun. Eh wala eh, hindi naman, kumbaga alam natin yung ano, yung tama eh, 'di ba? Ayaw nila magano, saka na high blood ako doon sa dahilan ng babae na ano, na lahat naman daw ng lalamove rider umaakyat doon, hindi naman daw kailangan mag-queuing service. Ay, ibig sabihin pala ang daming nauuto ng mga yun, ang daming uto-utong rider. Kaya syempre, pag maraming uto-utong rider, yung mga ganon, patuloy lang yun sa kanilang gawain na panggugulang. So, kaya nga yung sinasabi ko mga master, reklamo kayo ng reklamo, mababa ang per nilala mo, pero nagpapagulang naman kayo. Pakita nyo kasi dun sa mga kliyente na hindi kayo cheap. Diba? Ganun lang, tanggihan nyo, pwede namang tumanggi, i-rebook nila. Kasi mga ganyang style mga master, mga expert na magugulang na yan eh. Alam kasi nila na mayroong mga kakagat sa kanilang mga panggugulang. Kaya ano, lakas ang loob na kahit na
hindi na tama yung pagbubuk nila, eh ginagawa pa rin nila kasi nga mayroong tumatanggap. Yun. So, tayo po, syempre, alam naman natin yung tama. Hindi natin kinuha. Kahit na pwede na natin kunin. So, yun. Hindi na muna tayo kukuha ng booking. Ayun, meron na Pasig pa rin niya kay 146. Ayoko niyan, through Gcash. Pass tayo dyan. Negative. Wag. Ayoko. Okay, so update ko na lang po kayo mamaya mga master pag may mga magandang balibalita na. Ito po ba yung ano? San Lorenzo Place Mall? Tower 4? Ayun lang. Tingin ko dito na yan, no? So, ayan mga master, nandito na tayo. Tawagan natin si ma'am. Hello, ma'am. Nandito na po ako, ma'am, sa may, sa may tapat ng Robinson's Easy Mart po. Sa may parang circle dito sa, sige po, ma'am. Antayin ko na lang po kayo dito. Okay po. Opo. Galing po ng Kainta, ma'am. Okay. Galing po kay Celine. Ayan. Okay, thank you po. Okay. Kwarta na dis. Alright, so try natin kumuha ng booking pa, no? Baka makachamba pa tayo dito pabalik ng Las Piñas. So 150 yun mga master. 100 na lang. Pwede na tayo makakuha ng Sana makachamba tayo. Taguig pa rin niya kay Las Piñas. Kailangan natin ng Las Piñas. So yan, update ko na lang kayo mamaya kapag nakachamba tayo ulit. So ayan mga master, uwi na. Wala na, tinamad na ako. Ayoko na kumuha ng booking. Meron pa mga booking kaso lang ang lalayo na, tinatamad na ako. So okay na yun, naka 1,000 plus din naman tayo, no? Hindi na masama. Sana kikita sana tayo ng 1,300 ngayon, kaso nga lang yung isa nag-cancel dahil nga yun nga. Okay lang. Hindi talaga para sa atin yun, tsaka ayoko ng ganun mga setup mga master. So at least kahit papaano kumita naman tayo, no? At magpas naman tayo sa ating quota. Ayan, 6 na booking lang tayo mga master, pero quality. So yan, nandito tayo ngayon sa may Makati. At bala ko pa sana kumuha ng booking, kaso lang kung may makukuha akong saktuhan lang doon sa amin, no, tirahin natin yan. Pero kung lalagpas, hindi na. Tinatamad na ako Ayan, so hanggang dito na lang muna mga master ang ating episode for today. Sana nag-enjoy kayo sa ating biyahe ngayong araw na ito. At first time tayong bumiyahe na inabot tayo ng hapon. Ano na po, 5:45 na. Ngayon lang ulit, no? Grabe. Pero kagandahan naman kasi nito, nagpahinga tayo kanina sa bahay, no? Nag-chill tayo sa bahay, tapos bumiyahe tayo ulit. Pero ayan, okay rin. Parang nangyari ngayon, parang full time tayo ngayong araw na to. So tingnan nyo, ang baba na talaga ng booking, no? Ang baba na ng fare, no? Imagine nyo mo, full time. Tapos 1,000 plus, 6 na booking. Pwede na rin naman, hindi na masama. Kaysa wala, 'di ba? Tsaka expect pa talaga kapag medyo sinipagan mo, kikita ka talaga ng 1,000 mahigit. Depende lang talaga sa mga booking na papasok.
So yan, sinuwerte naman tayo kanina. Kaso lang nga, yun. Nung papunta tayong south, medyo hindi maganda yung desisyon natin sa south eh. Pero okay lang, ganun talaga. Nangyayari naman talaga yan eh. So, 2 beses tayo ngayon mga master nag-decide sa araw na ito na hindi tayo mag-double book. Dahil may mga hindi tayo inaasahang pangyayari. Pero ganun pa man quality pa rin yung ating booking, no. Sayang, nakawalo sana tayo ngayong araw na ito eh. Pero okay lang yan. Meron pa naman tayo natitirang top up para bukas. So magtira tayo ng energy. Alright, so yun, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na updates mga master. Same time, same channel. God bless po sa inyo lahat. At maraming salamat po. Siya nga pala, I'm happy and happy to announce na tayo po ay 95,000 plus na po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta nyo dito sa channel natin. Thank you talaga. Na-appreciate ko talaga yung inyong suporta. So, sana mga master, ma-reach natin yung goal natin na 5,000, no? Bago ako mag plus 1. Ayun. Thank you. Maraming salamat po.